Malapit na tayo sa kambingan mga kasuilo. Yung aking pagka-excited, may halong kaba mga kasuilo. Silip-silip. Naku po, ayun po mga kasuilo. Pero hindi ko pa sigurado nanganak yung tatlo. Pero may nakita akong may bibi na sa loob ng kulungan. Yung exciting ko, may halong kaba. Tara. Hala. Naku po. Good morning mga kasuilo. Time check po tayo. Mag-alas 5 na. Sa labas. Madilim pa sa labas. Palusong na tayo sa bukid mga kasuilo. At tingnan natin yung ating mga kambing. Maaga na naman tayo nag-walking dito sa Diversion Road mga kasuilo. Wala pa yung mga nagja-jogging na mga lagi ko nakakasalamuha dito. Medyo madilim-dilim pa kasi. Yan. Yung ating parkingan sa motor. Good morning po sa tanan mga kasuilo, mayong buntag. Isang mapagpalang umaga po. Ang daming ibon dito. Isang panibagong umaga. Thank you Lord sa paggising ngayong araw. Ayan, maraming salamat. Ayan, walking ako. Papunta ako sa Kalabaw ngayon. Ilipat ko ng pwesto. Ayan, ganyan lang po yung aking tirada dito sa bukid. Para magampanan yung ating tungkulin sa ating mga alaga. Tapos akyat tayo dun sa kambing. Excited ako mga kasuilo dun sa ating mga kambing kagabi. Pinalikan ko. Hindi pa. Tingnan ko lang ngayon. Meron bang nanganak na. Okay. Good morning. Tahimik pa. Lagay natin dito yung mga kalabaw natin dito sa taas. Yan o. Daming damo din po mga kasuilo. Dito ko ilihira yung tatlo. Ayan si Jason oh. Kahit dito lang okay na siya. Nilipat ko na dito mga kasuilo. Okay. So si Jason hindi pa nakasubok dun sa karosa. Si Clark muna yung aking binanatan. Okay, kain ng kain. Malapit na tayo sa kambingan mga kasuilo. Claudia oh. Yung aking pagka-excited, may halong kaba mga kasuilo. Kasi dun sa isang kambing namin na may hernia, may luslos, may lumalabas sa ano niya. Sana successful siyang ilabas yung kanyang baby. May halong kaba yung aking excitement. Hati tayo. So ano naman sila, sinicure ko naman sila. Nilagay ko sila sa kwarto-kwarto para hindi sila guguluhin dun sa iba. Malapit na tayo mga kasuilo. Sana. Mamaya na. Silip-silip. Naku po, ayun po mga kasuilo. Pero hindi ko pa sigurado nanganak yung tatlo. Pero may nakita akong may bibi na sa loob ng kulungan. Yung exciting ko, may halong kaba. Totoo talaga. Totoo lang, kinakabahan ako sa aking mga alaga na mga anak. Hapon kasi at kagabi wala pa, hindi pa sila nanganak. Tara. Hala.
Naku po. Aro. Uy. Ito po yung may luslos. Nanganak na po mga silo. Kaso may ano ako, nakakalungkot naman. Ito po may luslos. Yan, successful siya, nanganak po mga silo. Kaya iniwalay ko kapon, nakita ko kasi may ano na. Tapos ito mga silo ang nakakalungkot na isipin. Yan. Hindi siya buo, patay po yung kanyang ano po mga silo, dalawa sana oh. Kaya pala may pumutok sa kanyang ano, kahapon. So hindi siya buo, patay po ang sayang naman. Kaya na ako, duda na ako kahapon eh. Yan po, ayun ang pinagdudahan ko kahapon kasi may lumabas na dugo sa kanyang ari. Malaki pa yung kanyang ano kayang dahilan nito, bakit patay yung kanyang anak. Sayang, dalawa pa naman sana mga sulo. At po, napaka nanginayang. Sayang na sayang po talaga. Bakit? Ba't patay yung baby mo? Kahit nandito ako nung manak, hindi pa rin ito, tuda ko patay na siya. Wala nga balahibo pa eh. So dalawa ang ito ang hindi pa, yung sana hindi katulad sa isa ha. Pero si puti yung kapatid ni Daniela ay nanganak na. Yan, tama yung inala ko talaga na mukhang manganak na. Tingnan natin gender. Patingin sa gender. Thank you ha. Kahit may los-los ka or hernia ka, ligtas mo para. Ay, salamat po. Babae. Oh. Babae. Tsaka kasing kulay niya yung mukhang malaki ang po mga silo. Malaking sukat itong kambing na ito. Yung baby niya, malaki. Ang cute niya. Babae siya. Malaki mabigat na. Wow, thank you. Ayan, shout out po kang Sir Caro. Ito po yung kambing natin. Sa awa ng Diyos dininig po yung ating panalangin na sana po iligtas siya mga anak dahil nga meron siyang diferensya. So kahapon nga nakitaan natin ang senyales, kaya sinipti ko na kaagad siya. So safety sila, nasa loob sila ng anak. So kaya nga lang may konting problema kasi nakakalungkot isipin. Dalawa ang nasayang po, pero wala naman po ako magawa, ganun talaga. Yan ang ipinagkaloob. So first time natin din yan din ang pinagkaloob, patay yung dalawang kambing na yung baby niya na inilabas. Kagabi wala pa to. Hindi pa sila nanganak. Siguro madaling araw ito o pag-uwi ko. Pero meron pa tayong isa na aantabayanan. So sa ngayon siguro hindi ko na papakawalan tong isa. Para sigurado po. Sayang yung patay na yon, ililibing na lang natin dito. So ganun, sayang naman, pero wala, ganun talaga. Kailangan tanggapin. Hindi naman niya ginusto rin ni Meme na maganyan yung anak niya. Hindi ko alam anong dahilan, bakit ganyan yung baby niya ngayon. Pangatlong na ito, pangatlo na niyang anak. Pero nung unang panganak niya, tig-isa lang yung kanyang anak. So ngayon, dalawa, kaso matay nga lang. Okay lang. At least meron pa tayong isang nag-successful. Ang inaalala ko ito pero successful siyang nanganak.
Pero yun, kahapon, nagtaka ako bakit may dugo na lumabas. Samantalang una itong isa. So, naunang nanganak yun. Kahit hindi pa niya schedule. Nauna itong isa yung nasa gitna ito. Una ito. Kasi mas una itong nanganak kaysa doon noong nakaraan. So, December nanganak ito. Ito, January siya nanganak. Yan. December, January. Kaso nanganak ng nauna dito. Kaya kulang. Ang sa buwan ng kanyang baby. Titingnan natin yung mga gender sana, mga suelo sa patay. Siyempre ilabas din natin. Kaya po tinignan ko yung mga gender sa namatay. Puro lalaki po sana. Ang bawi sana natin kaso ay ganun talaga. Namatay. Hinahanap niya yung anak niya oh. Tinatawag niya, patay yung anak mo eh. Kulang sa buwan na inilabas niya. Ano kayang dahilan nun? May nakain kaya na ano? Pero bakit yung isa? Sige lang. So, ililibing ko na muna mga silo yung baby niya. Kawawa naman yung nanay. Kawawa naman. Wala yung anak. Yan po ang nawala ng anak ko mga silo. Nilabas niya na kulang sa buwan. Sayang naman yung anak mo. Pangatlong anak na niya masilo pero ngayon lang nangyari. Sige lang. Bawi na lang sunod me. Ganun talaga. Hindi ko alam din kung anong dahilan eh. Para ma-adjust natin. Meron pa isa sa gitna na kwarto masilo. Yun ang aking yun ang aking abangan. Kaya nilak ko muna. Meron pa tayong din eh. Itong brown. Itong brown ang yung anglo natin. Okay, Kuya Riboy ang ating buntis pa yan oh. Tuloy, yan yung 1, 2, 3, 4, 5. 5 dyan ang nakastahan na. 1, 2, 3, 4, 5. Oo. 5. Tapos yung brown, 6. Maliban dun sa bago pang panganak kay Sir Caro. So, 2 na ang kambing ni Sir Caro ang nanganak dito. Ito. Yung puti, yung kapatid ni Daniela. So, first time nila nanganak, kaya tig-isa po ang kanilang anak. Ganun talaga. Kadalasan kapag first baby, isa lang. So, ito kasi pangatlo na niyang anak. Nagluwa sana ng 2. Kaso, wala nang buhay na inilabas. Hello! Kahit malungkot, meron namang pambawi. At maganda yung kanyang anak mga silo. Sana si Daniela din eh. Ganun din sana. Duda ko na bago namatay yun eh. Buntis na yun eh. Kasi inaharot-harot ni yun. Turo. Ito. Sana wag tumulad sa isa ha. Ngayon mga silo, bibigyan ko siya ng pagkain silang 2. Kasi sila ang hindi makalabas ngayong araw. Thank you Lord. Yan, thank you Lord dahil dininig niyo po ang aming panalangin ni Sir Caro na sana magligtas siya. Silang 2 na mga anak. Kasi ito may problema eh. Thank you. Puting-puti yung kanyang yung kanyang baby mga silo. Tingnan natin. Patingin lang. Saka laylay yung kanyang tenga. Yan
Mataas-taas yung kanyang lahi mga silo. Oh. Malaki. Malaking sukat. Isa lang kasi. White na white. White na white po. Yes. Isprayan natin ng yung Combinex, yung pusod para hindi lalangawin. Kuha muna ako ng kakawate. Yan po mga silo, nakakuha na tayo ng dahon ng madidi kakao or kakawate at saka dahon ng tubog. Yan o. Yan ang malaking advantage ko dito mga silo sa mga kapwa ko magkakambing. Kapag gusto kong kumpayan, marami akong makuha dito sa paligid. Yan. Doon po tayo sinuwerte. Kapag ikulong ko lang, marami po akong mga harvest dito na pwede makain nila. Kung gustuhin ko na nasa kulungan muna sila. Kuha na tayo. So, konti lang ating yung sasapat lang mamaya hanggang alas 10. Kasi bibitawan natin yung bagong panganak. Siyempre, iwanan natin yung baby para makain siya ng ibang damo. Masaya na malungkot. Masaya ako kasi successful yung puti. Malungkot kasi yun nga, naabutan natin na patay yung dalawa. Huwag ko nang patagalin pa mga silo. Hakutin ko na dun. Papunta dun sa baba. Yan. Sinabit ko lang dito mga silo para hindi lumapag dun sa sahig kasi hindi niya kinakain kapag nasa sahig. Meron niyang tubog, meron kakawate. Sandali, bibigyan kita. Nakapit bahay siya oh. Bibigyan kita, hindi ka pwedeng wala. Kakaroon ka rin. Inuna ko lang yung bagong panganak. Yan, kumain na siya. Si puti. Kumain na siya. Sandali, kuha muna ako isa. Sarap kumakain sila. Ang ganda talaga niya. Yung puti. Laylay yung tinga. Ayan o. So, sa ngayon, dyan lang muna kayo ha. Hanggang sa mga anak yun. Pero mamaya, ilabas ko rin yun. Yung bagong panganak. Hindi, yan lang ang iiwan. Sus, kawawa talaga siya. Kawawa. Naawa talaga ako sa kanya. Dahil akala niya, buhay yung kanyang baby. Nakita niya kasi pagkuha ko Nakita niya rin yung kung saan ko nilibing. Tinitingnan ako. Tama na. Tama na. Niyak siya. Patay daw yung baby niya. Sayang. Tinitingnan nila mga silo. Bakit sila lang daw? Siyempre priority sila. Yung mga anglo natin, no? Yung kay Kerry Boy. Ang lalaki nila. Yung brown lang ang may laman. Sila priority kasi sila nanganak tapos nagle-labor. Wala talagang tigil yung kanyang pag-iyak paghanap ng kanyang anak. Wala na dyan. Nilibing ko na. Nilibing ko na. Wala na nga. Nilibing ko na. Patay Paano gagawin natin? Hindi naman tayo na kayang bumuhay ng patay. Good morning mo. Mo, good morning. Si Claudia Mas lalo pa yatang gumanda mga silo.
Malapit na natin yan i-injikan ng vitamins at pamurga silang dalawa pagka 1 month. Pag edad ng 1 month ni Momo, para preparado na siya sa paglalandi niya uli. Ayos! Lipat muna tayo sa mga baka. Tapos punta tayo sa kubo, mag-titimpla, mag-iinit ang kape, tubig. Kape tayo. Hindi pa ako ng kape. Sabi niyo Roder, ano daw? Sa init daw yun, kaya nagkaganon. Piktuhan yung Napiktuhan. yan na. Grabe kasi nung init nung karaang buwan eh. Wala ba na itong pagtangkal mo? Kay, ang sin kay, mula sa lapos mga init, hanghabi daw itong sakati ko dito. Itong naligo mo. Sa init siguro daw yun. Ahap ba? Kape. Pandesal. Ambot ka ng usa. Kana may hagbantay-bantayan ng manak. Naulhe naman noon. Aka na, ito, muna kayo. Ito lagi ahat nito. Naahat lagi. Naahat na bigla. Init. Kana, sir, bulang nga, oh. Sakto buwan dito. Yun, kulang sa buwan yung patay. Luno pa ito, matiin ito. Dito to. Puro na balaki. Pangbenta sana. Naligo na ito bulang ko, kaya. Malaki. Sayang. Asa man yung magikan? Ha? Gilabog mo nga? Gilubong. Yan mga sulo, kinuhaan ko uli yung bago nating panganak ng pagkain dahil pagbalik natin ay ubos na yung kanyang pagkain yung binigay natin kanina. Kaya kumuha ako ulit no. Kasi uuwi pa ako sa bahay eh. Yan, bago natin iwan kailangan ano siya, busog na busog, meron pa naman siyang karamdaman. Kawawa, kailangan meron siya makain sa loob. Mamaya ko na sila pakawalan lahat. Ano pa, basa pa yung damo, maaga pa eh. Ay gracias sa Diyos. Yun, nagkwentuhan kami ni Roder sa kubo habang nagkakape. Ang sabi niya malamang na sa init daw yun yung namatay. Siguro kasi mainit ngayong nakaraang buwan. Hingal na. Tapos katapos ito, ano pa yung mga kalabaw, swimming ko na muna. Malamang busog na yan. No, toro no. Serve ko muna sa kanila. Yun no, naubos na kagad mga silo, kaya kinuha ko siya ulit. Nalipas siya ng anak. Sana. Pero tingin ko hindi kasi gumagalaw ngayon ng nakarang araw. Ito lang yung isa. Yan, lumalabas yung ulo. Gusto niya. Sabit ko lang ito mga silo. Ubus oh. Ubus. Mamaya na, babalik ako. Papaswimming lang ng kalabaw. Maaga pa naman. Basa pa yung damo. Dito muna sa labas. Sarap nito, may ipil, may dahon ng tubog. Tatali lang natin para sabit natin para hindi malagay sa sahig kasi masisilan yung mga kambing natin kapag nasa sahig na. Ayaw na nilang kainin, mabaho na daw ihi.
baka. Sige, bakbakan mo. Yan. Wala kang kaagaw niyan. Yung bibi niya, oh, malakas na. Malakas na kumain ng madidik kakao, oh. Ayos. Ano, Daniel? Nakahihintay sila, oh. Mamaya na kayo lalabas. Bumawi ka, bumawi. Ano, umiiyak talaga siya. Maiwan ka na nga. Mapapaiyak ko sa'yo. Kanina pa umiiyak. Dali lang, uuwi lang ako. May mga kalabaw pa. Kawawa talaga yung nawala ng anak, mga silo. Ayun, no? Sumisigaw siya. Nahanap yung anak niya, akala niya buhay, eh. So ayan. Kawawa. Tuwing pinagmamasdan ko siya, mga silo, ano siya, parang gustong umiyak. Sige lang. Ano ako sa mga kalabaw naman dahil ayan, oh, lumabas na yung haring araw. Alas 7:30 na, mga alas 8 na, mga silo. Tapos daanan ko yung mga baka, silong ko. Tapos yung kalabaw, kailangan maibabad natin at uwi sa bahay, mag-almusal ng kanin. Pala, nag-chat pala sa akin si Miss, wala palang bigas, papakis-kis kami. Ano ko muna, secure ko muna yung mga alaga. Excuse kami palay. Ano mo, okay ka na dyan mo? Ayan, malilim, no? Mamaya na kita balikan, no? Kalau dyan, no? Asan yung anak mo? Asan yung anak mo? Ayun. Gawa. Nag-aalala mo, ah. Taba niya, oh. Tumataba mga swilo, oh. Mataba siya. Kasi kumakain na siya ng damo. Yeah. Si CJ, naharot-harot mo kapon, dinidilaan mo. Lapit ka, para ano, kasi pupurgahin kita niyan, tsaka i-injikan kita ng vitamins. Malapit na siyang ano, lalo na kapag ma-injikan natin, mapurga. Hindi pa siya napurgay, sabay ko silang purgahin, no? Mabait ng ating mga alaga, mga silo. Sige, dyan lang muna kayo, ha. Si Princess at si Maribik pa ang ating isilong. Ayun, oh. Yan na lang ang aking buhay dito, mga silo, sa bukid. Tutok na tutok po ako ngayon sa aking mga alaga, lalo na't dumadami na naman sila. Thank you, Lord. Tapos update natin yung pinagtamnan namin ni Renato na okra, kung may tumubo na ba. Inulan kahapon. Oh, silong. Oh, silong. Ay, init na. Kailangan natin silong itong mga baka, kahit matibay ito sa init. Ayun si Maribik, oh, sa taas. Yun tayo, ayun, malilim, oh. So okay na si Princess dito. Kapag masyado na mainit, meron siya makukubiran dito. Ayan, oh. Marami pa akong haharbisin na kakawati, mga suelo, tsaka yung mga iba pang kumpay para sa ating mga kambing. Ayan, oh. Ano na yan, madika kakao, kakawati, tubog. Yan, paikot yan. Yun, yan yung mga dahon na yan, pwedeng pwede sa kambing yan. Pero saka lang muna. Ano pa tayo, unlimited dito sa damo. Sunduin ko lang si Maribik. Ayun si Maribik. Ilahagay natin din, eh. Oh, lilim, may puno. Dahil kalabaw tayo ngayon. Time check po tayo, 7:47 po ng umaga. Pero
masakit na naman ng ano ng araw. Kaya kailangan natin ibabal ito. Init! Lubog, swimming. Swimming na. Nagiging 4 na sila, mga silo. Satuhin ko yung isa. Ko. Dito sila sa sapa. Nagkaroon ng tubig yung sapa. Dumami yung tubig kasi umulan nga kahapon. Nung kasagsagan ng tag-init talaga, wala pang ulan, natuyo ito, mga silo. Kaya doon tayo nagpapaswimming sa ilog. Yan, maganda. Okay. So, okay na ako sa kalabaw. Mamayang hapon ko na naman ito babalikan. Ayan, busog na sila. Busog na busog, oh. Yung tiyan nila, bilog na bilog, oh. Pwede balikasin. Ayos. Mission accomplished. Alas 8 na, mga kaswelo. Atong balita sa sport, iatod karon sa atong sport. Ikinig mo na balita, nagpapahinga. Kasabag Edward Liga sa linya na turon, kasabag Edward may buntag. Mayong buntag na kasamang sila. Mayong buntag pod. Iatod kanyo sa DTX 500. Kam na si kanhi WBO International Champion Albert Pagara sa iyang away. Wow. Alang sa IBF Asia Championship. May laban yung ating idol. Ang aming kababayan, si Albert Pagara. Shout out, idol. At si Magnifico Magsayo. Yan, mga Bisaya yan. Si Albert Pagara ay aking kaedad yan. Si Albert. Wala lang, share ko lang sa inyo. Napakinggan eh. Kaman sa halos duha ka tuig nga walay away si Albert Pagara. Albert Pagara. Balik. Yan, kasing edad ko lang yan si Albert. So ngayon po, mga kaswelo, nandito tayo sa bukid. Kubo, pang nagpapahinga. So ayan lamang po, ganyan, yan umiikot yung aking araw dito sa oras dito sa bukid kasama yung ating mga alaga. So ngayon okay na ako sa kalabaw, na swimming ko na yung mga baka kahit papano, nakakain na, napastol ko na, kahit uminit man meron silang mas sa lilungan dahil nasa ilalim sila ng puno. At yung kambing natin, ayun nga yung nangyari kanina. So babalikan ko mamaya kasi nagchat sa akin si Mrs. na uuwi na daw ako kasi magpapagiling ng bigas dahil wala daw isa lang mamaya. So kailangan tayong umuwi sa bahay para magpagiling ng bigas ay palay. Kahit nandito ako sa bukid, nagmumonitor pa rin ako sa barangay, sa mga group chat namin sa mga opisyal. So meron mga may mga yun nga kinakailangan, lalo na yung simbahan ay chapel sa amin. May lumapit sa akin na ng hingi kung ano man ang aking maibigay, bigas o pera, kung ano daw ang meron, kasi magpapakain daw sila ngayong Sabado kasi may pari yata. So yun, tama-tama, magpapakiskis tayo mamaya. Bigas na lang ang aking ibigay sa kanila dahil wala tayong pera. So bigas na lang, meron naman bigas. Tuloy, kung sino lumapit sa bahay, kung may manghihingi ng solicit, mga basta kung ano, kung meron ako, nagbibigay po ako kaagad sa kanila. Sa simbahan din kasi dalawang chapel namin dito sa Barangay Bubon. So dito din sa sentro, meron din kaming amutan or share mga opisyal kasi merong nanghingi sa amin ng solicit din, mga liminister. Merong activity daw yung mga liminister lahat sa Bubon gaganapin. So kailangan nila ng ang tawag nito, panggastos sa pagkain. So yun, nag-usap-usap kami mga opisyal. Siyempre yung kasama yung kapitan, mag-share kami bawas doon sa aming honorarium. So lahat ng mga kailangan na talagang kailangan, doon namin iawas sa aming honorarium or
sweldo. Hindi man natin matawag na sweldo yan. So, di bale. Ganun talaga ang ganyan talaga yung naglilingkod sa barangay. Di bale nang walang matira sa honorarium. Basta kung merong lumapit sa'yo na nangangailangan, kung meron man, bigay natin. Tao lang naman. Yan. So, yun nga. So, paano po mga silo? Di ko alam kung ano ang kinalabasan nitong aking ginagawa dito sa bukid. Basta sa akin lang, lagi lang may tiwala sa taas. Kung sa Bisaya pa lang, salig lang ko sa kahitasan. So, kasi hindi ko alam kung ano ang dito, ang kinalabasan sa aking mga ginagawa. Basta ang importante, gagawa tayo ng tama, wala tayong naapakang tao, parehas tayo lumaban sa buhay. Ganun lang po ang aking hangarin, prinsipyo. Siyempre, kung hanggat may nanonood pa sa aking simple vlog dito sa Baybay, patuloy pa rin po ako mag-upload para po sa inyo. At ako'y nagpapasalamat po ng marami sa inyo sa laging pagsubaybay sa aking pamumuhay dito sa Baybay, sa aking vlogging. Kahit papano po, yung mga nakukuha ko doon, yung mga na sweldo ko sa YouTube, yun po ang aking pinaipaikot sa mga gastusin ko sa bahay, sa pamilya ko, at sa ibang nakapaligid sa akin kung meron ako. Ayan. Ako, hindi naman ako talaga malabot. Ay, gracias sa Diyos. Excuse me. Basta't meron lang, bigay natin. So, ako napasalamat sa inyo kasi dahil doon sa mga hindi nag-skip ng video, so malaking tulong na po yun para sa akin at para mai-ano ko rin sa mga taong nangangailangan. Siyempre sa amin, pamilya. Siyempre unahin ko yung aking pamilya. So, thank you ng marami sa inyo sa inyong laging pag-suporta at panunood sa aking video, pag-no-skip videos. At pasalamat din ako sa mga sponsor, nag-sponsor. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Maraming salamat sa inyong lahat. Yan. Sa mga silent viewer dyan na nanonood, yan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. At solid subscribers. Ayan. At siyempre, batiin ko lang yung kung saan po ako nagsimula. Ayan, pasalamat din po ako doon. Unang-una kay aking pinsan. Ito nga, oh. Ayan, suot-suot ko pa yan. Ayan, iniingatan ko talaga itong mga uniform ko. Nanggaling sa pinsan Boss Reds Vlog. Ayan, shoutout sa iyo. Maraming salamat din. Alam nyo, kay Apuliling. Maraming salamat talaga sa inyo. Lalo na, nandyan yung aking mother ngayon. Si Apuliling ang nakakaalam dyan kung sa sitwasyon. At siyempre, sa kanya misis, ang LM, at sa Tropang Sugo, at siyempre lalong-lalo na doon sa nagbigay sa atin ng camera na si Sir Efren Apostol. Ayan, kung hindi din dahil po sa kanila ay wala tayong video kasi yun ang aking ginagamit. Tumagal po siya ng 3 taon. Ngayon nag-lost na siya. Hindi ko alam, wala kasi ditong mga gawa dito sa Baybay. Ipapatingin ko sana. Nagahang na siya, hindi na siya nagpi-play. Cellphone ang ating gamit ngayon. So, ako po yung nagpapasalamat muli sa inyong lahat-lahat, sa inyong lahat na tulong, suporta, at sa panunood nga. Ayan, sa lahat-lahat ng mga nagtulong-tulong para magiging ganito po ako ngayon. Wala pa, malayo pa sa ano pa ito, pero di ko alam kung ano ang kahantungan nito. Sa taas, si Papa Jesus lang nakakaalam. So, hanggang dito na lang po muli kasi uuwi ako sa bahay kasi magpapagiling ako sa palay. So, basta, nagpapasalamat ako sa inyo. Sobra-sobra sa inyong laging suporta. So, ayan, hanggang dito na lang po muli. Ayan ang aking simple vlog ngayong araw. Ano ba yung araw ngayon? Tingnan nyo, sa kabisihan ko. Nakalimutan ko yung araw. Ano ba yun? Basta ano ngayon? 14 yata ngayon.
Huwebes. Biyernes. Oo. Pasensya na. Nakalimutan ko yung araw. So, hanggang sa muli po mga kasulo. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ingat po kayo lahat dyan kung saan po kayo naroroon. God bless sa atin lahat. Sana po ay magtagumpay po tayo sa ating sari-sariling laban sa buhay. At sa mga may mga karamdaman ngayon, mga OFW, lalong-lalo na sila Tita Nikki, Tita Josie Carino at iba pa natin mga supporters dyan na sana ay umuki ang lahat, bumalik sa dati. Yan. Pagaling po kayo, Tita Nikki, shoutout po sa inyo. At mag-ingat po kayo palagi. At sa mga OFW natin dyan na lagi nanonood din, na pumupunta sa trabaho araw-araw, nagmamaneho, mag-ingat po kayo palagi. Ayan. So, hanggang dito lang po dahil medyo si Mrs. ayun nakikita ko nagpa-plop yung kanyang message. Na nga, magpapagiling kami. So, paano? Maraming salamat po muli. Yan. God bless. Peace.